Sir, ang sabi po ng abogado ni Mayor Go, hindi malayo naman yung itsura nung picture dun sa passport kay Mayor Alice. Anong masasabi niyo po dun? Well, para sa akin, hawig na hawig eh, no? Hawig na hawig. And again, the next corroborating data, si Wen Yilin. No, doon sa data, si Wen Yilin yung nanay at ang dependent daughter, ang tawag ng BOI dependent daughter, ay si Guo Huaping. No? So that's puts them together in that document. No? Yun yung magkasama in that document. Pag-aabuso sa proseso at sistema natin sa late registration, nakahanap ng butas itong mga criminal syndicates eh. Kung hinayaan natin sila at wala tayong gagawin sa late registration natin, magiging Pinoy ang mga sindikatong yan. Hindi malayo na magiging Pinoy sila kasi nakakita sila ng butas eh. Ano yung direction ng unity team, no? After the election, very loose yung amin pag-uusap. So tingin ko maaga pa para sabihin kung ano yung magiging kalalabasan ng unity team. Any related question bago tayo mag-mail? Namar? Okay. So sir, tungkol dun sa na document na na-present nyo na posibleng ito yung tunay na identity ni suspended Banban Mayor Alice Guo. Sir, paano yung way para ma-validate na talagang siya yon? Unang-unang kumbinsido ako na si Guo Huaping ay si Alice Guo. Kumbinsido ako doon. Tatlong dahilan. Una, tingnan nyo lang yung picture ni Guo Huaping. No? Yung similarities, hindi natin matatanggal eh. No? Talagang hawig na hawig at kamukhang-kamukha nyo yung bata doon sa application for Special Investors Resident Visa. Pangalawa, doon sa dokumentong yan, nakasulat kung sino yung nanay niya. Si Wen Yilin. Yun yung sinasabi niyo before. Oo, na sinasabi natin sa mga naririnig namin information, si Wen Yilin ang nanay, biological mother ni Alice Guo. Doon sa application nila for Special Investors Resident Visa, nakasulat doon si Wen Yilin ang kanyang mother. At yung address ni Wen Yilin doon ay the same address na nasa Valenzuela. Nakasulat doon 58 T. Santiago Street, Valenzuela. Yun ang exactly the same address na nakalagay sa incorporation papers ng mga Guo families. No? T. Santiago Street, Valenzuela City. So, yung papel sa Special Investors Resident Visa at yung mga incorporation papers na tugma yung address. So, ibig sabihin, consistent si Wen Yilin nakatira doon sa Valenzuela address. At pangatlo, kung titignan natin yung kabuuan na storya, dahil dumating dito si Guo Huaping ng 13 years old, talagang wala silang maipapakitang birth records at walang maipapakitang school records. Kaya nagsinungaling sila doon sa birth certificate dahil wala nga maipakitang records eh. So, ang naging daan nila para mabigyan siya ng Filipino citizen or Filipino citizenship ay yung peking birth certificate na nagsinungaling yung kanyang tatay at sinabi niya na Filipino siya, Filipino si Amelia Leal, therefore Filipino si Alice Guo. No? So, in other words, pag titignan mo yung kabuuan storya, parang ngayon lumilinaw na kung bakit pineke yung kanyang birth certificate. So sir, can we say wala nang lusot si Mayor Guo dito? Ako, malinaw na si Guo Huaping ay si Mayor Alice Guo. At magbe-verify pa kami ng mga ibang information para ma-establish yan. But initially, I'm very, very confident na iisang tao si Guo Huaping at si Alice Guo. So once na may establish, sir, lalabas ba na maraming tayong batas na nilabag itong si Mayor Guo at ang kanyang pamilya? Well, unang-una yung birth certificate system natin, linamag nila. Sinabi ko nga, binaboy nila yung late registration para mabigyan siya ng Filipino citizenship. Dahil kung Filipino citizen ka, pwede ka magtayo ng negosyo, pwede ka bumili ng lupa, pwede kang tumakbo for public office. At kung titignan natin kabuuan,
na nakakatakot rin yung nangyari dahil with this late registration, nakatakbo. Talagang nanalo. No? Sabi ko nga, naisahan tayo dito dahil nanalo itong kandidato na dala-dala niyo yung fake birth certificate niya. No? At ang nakakatakot dito, baka may iba pang ganitong case sa Pilipinas. Hindi lang natin alam ngayon dahil hindi high profile. But sabi nga ng Philippine Statistics Authority, meron silang 300 na cases of late registration na irregular, of which 60 plus ay nakakuha ng passport. No? So, makikita natin na talagang malaking reforma ang dapat natin gawin sa pag-i-issue ng birth certificate at ng late registration. Sir, the mere fact na yung documents galing ng Bureau of Immigration at saka Board of Investment, so ito rin ba hawak na rin ng Office of the Solicitor General para dun sa magagamit nila dun sa co-warrant case against? Magagamit nila yan. Ang aking panawagan sa Office of the Solicitor General, kumuha na ng official documents kasi ito pinadala sa Senate. Sila mismo kumuha ng official documents from the Bureau of, from the Board of Investments, from the Bureau of Immigration, para official yung hawak nilang dokumento. Although itong si Mayor Go sa pamamagitan ng kanyang abogado, dinideny niya yung documents na hawak niyo, sir. Yeah, dahil ang narrative nila, nabuntis nung kanyang ima yung kasambahay. Yun ang narrative nila. But if you look at the 4 late registration birth certificate, meron na 4 Kay Alice Go, kay Sheila Go, kay Simen Go, kay Wesley Go. Pare-pareho yung nanay. Si Amelia Lial in those 4 birth certificate, late registration birth certificate. So ibig sabihin 4 na beses nabuntis yung kasambahay. No? So, by that alone, para magdududa ka, diba? Na 4 na beses nabuntis yung kasambahay nila at ipinganak 4 na yung magkakapatid na yon, no? Okay, Mav. And then si Beck. Sir, ano lang po yung nakikita ninyo na posibleng motibo why they went through all these lengths para makakuha po ng Filipino citizenship? Yung naturalization process natin medyo mabusisi, no? For obvious reason, gusto nating yung mga dayuhan na gusto maging Pilipino, gusto natin masigurado na may contribution sila sa ating bansa at magiging mabuting mamamayan sila ng ating bansa. So may proseso dyan, no? Judicial, administrative, and legislative. Kung matatandaan nyo, dito sa Congress, marami tayong ini-sponsor na maging Filipino, no? Iba ay sports personalities, athletes, iba ay tumutulong i-promote yung bansa natin. So alam natin itong mga taong to ay magiging produktibong mamayan ng ating bansa. Tinignan rin namin yung lahat ng legislative naturalization process for the last ilang years? 20 years? Wala kami nakitang Go Huaping o wala rin kaming nakitang Alice Go. No? So hindi siya dumuan dito sa Kongreso. No? That's for sure. No? At nag-issue na ang PSA na walang naturalization papers si Alice Go. Nagbigay na sa amin ng certification doon. No? So, pinapacheck lang namin sa judicial kung merong naturalization process through the judicial route. No? But, yan kasi mahirap dapat patunayan mo na maganda yung ginagawa mo dito, patunayan mo na magiging mabuting mamamayan ka. So, mabusisi rin yung proseso. Pero tama yon kasi hindi naman tayo pwedeng basta-basta mag-naturalize. No, gusto natin masigurado, matiyak natin na maayos itong ina-naturalize natin. Pero obviously, sir, napakarami pa ring loopholes kaya nalulusutan, di ba? Actually, dapat tignan natin yung mas malaking larawan, the bigger picture na naaabuso talaga itong late registration natin. At ang nakakatakot dito, pwede silang bumili ng lupa. Yan ang shortcut para makabili ng lupa. In fact, nung tinignan namin records between 2008 to 2011, si Go Huaping at si Alice Go nagta-travel sila in and out of our country. So ibig sabihin, ginamit ni Go Huaping
yung kanyang Chinese passport at ginamit rin niya yung kanyang Filipino passport in and out of our country. We have the passport numbers on record. So, dalawang passport meron? Dalawang passport niya. No, tumigil lang siya lumipad noong 2011. No? So, from 2008 to 2011, nakita namin itong dalawang pangalan, si Guo Huaping at si Alice Guo, lumilipad at the same time. So, most likely, ginamit niya yung dalawang passport niya. Sir, next week, may another hearing, yung Committee on Women. So, invited dito ulit si Mayor Alice Guo at kukonfrontahin niyo ba about this document? Yes, definitely. No, i-confront namin siya at gusto namin marinig yung kanyang sagot. But by the statements of his lawyers, obviously, i-deny niya yan. Ano? So, but matibay na ito. I think itong ebidensya galing sa Board of Investments, matibay at nagpapatunay na si Guo Huaping at si Alice Guo, iisang tao lang. Sir, initiative ng BOI at saka ng BI yung pag-provide sa inyo ng document para makatulong sa investigation ng Senate? Hindi. Nung binigay sa amin ng BI yung passport records ng kanyang ama, si Guo Jiangjong at si Wen Yili, nakita namin na yung visa nila is Special Investors Resident Visa. No? So yan ang visa na ginamit nila para makapasok at labas sila ng bansa natin. So hiningi namin sa Board of Investments yung mga supporting papers nito. At yun, pinadala nila itong mga supporting papers ng application. No? At yun na nakita ninyo? At yun na nakita. Actually, marami yun. May mga iba pa siyang kapatid doon. Doon sa supporting papers. Okay, Maven, then Vec nga pala. So, sir, yung apat na magkakapatid, nandun po sila lahat sa dependents? Tatlo. Doon sa pinadala ng Board of Investments, ito yung aking personal na analysis. Si Wen Yili, may 3 anak. Pero si Guo Jiangjong may ibang kasama o ibang asawa. No? So dalawang groups ang pinadala. Yung group ni Guo Jiangjong na may asawa at anak at pinadala yung kay Lin Wenyi na may mga anak rin. No? So dalawang groups ang pinadala. No? So ang aking pag-aanalisa, si Guo Jiangjong may asawa at si Wen Yili ibang pamilya. O kinakasama niya o asawa niya. Hindi ko lang alam kung they are married or not. No? Pero definitely kinakasama niya yun. No? At sinabi rin naman sa mga press statements ni tawag ko na Guo Huaping. Ni Guo Huaping. Salip na Alice Guo. Guo Huaping na si Wen Yili ay kinakasama ng kanyang ama. No? So, inamin niya naman yun eh. No? So, parang nagtutugma yung story na yung kanyang ama may dalawang pamilya. That's my own personal analysis based on the records. Okay, Vec. Sir, ang sabi po ng abogado ni Mayor Go, hindi malayo naman yung itsura nung picture dun sa passport kay Mayor Alice. Anong masasabi niyo po dun? Well, para sa akin, hawig na hawig eh. No? Hawig na hawig. And again, the next corroborating data, si Wen Yilin. No, doon sa data, si Wen Yilin yung nanay at ang dependent daughter, ang tawag ng BOI dependent daughter, ay si Guo Huaping. No? So that's puts them together in that document. No? Yun yung magkasama in that document. And then you said, sir, na may malaking reforma na dapat gawin sa pag-issue ng documents. Ano po specifically yung dapat mabago or gawin? Yan ang dapat nating pag-aralan mabuti. No? Iniisip ko nga na dahil dapat talagang may accountability yung dalawang dapat may accountability. Una, yung taong nagpanganak, no? The midwife, the hospital, even yung maghihilot, dapat siya mismo tumistigo personally na siya yung taong nagpanganak doon sa bata, no? Dahil hindi pwedeng blanco yun eh. Yun yung direct evidence na siya yung tao na doon at nakita niya yung bata. Pangalawa, pagdating sa pag hospital nangyari yan, dapat may accountability rin yung hospital na siya na mag-provide sa Register of Deeds na talagang pinanganak dito sa amin itong batang to. No? So nawala yung link na yun eh. Kaya if you look at the late registration, yung hilot, walang may pangalan pero hindi natin alam kung nasaan. Doon naman sa other late registration nila,
may midwife pero walang nakasulat kung ano yung license number, kung ano. So, hindi natin talagang alam kung sino yung taong nagpanganak doon sa bata. No? Butas yun hindi natin alam yun. Pero sir, bakit kaya hindi tunay na birthday nila nilagay doon sa birth certificate na kinuhaan? That's a very good question. Si Alice Go at this time is 34 years old, not 37. No? Based on sa birthday ni Guo Huaping. At nung 2000 and nag-issue yung kanyang late registration 2005. At that time she was 19 years old. So hindi pa pwede. So pagbabawasan mo ng 3 years, yung 19 magiging 17 lang siya. Pero at that time bumibili na sila ng lupa, nag-incorporate na sila ng papers. So hindi ka, pag minor ka, hindi ka pwede bumili ng lupa, hindi ka rin pwede mag-incorporate ng mga corporation. So ang theory ko, again, personal analysis ko, pinatanda niya para si Alice Go pwedeng mag-incorporate ng mga corporation, pwede rin siya bumili ng lupa. Pero 3 years younger siya. Yeah. So yun ang aming analysis. Okay, Cecil. And then Daniel. So, ibig sabihin, sir, hindi 37 years old si Go doon sa sinasabi natin? Hindi. She's only 34 kasi ang birthday niya is August 31, 1990. So, additional perjury yun if ever. Tama ka doon. And then, sir, may sinasabi yung lawyer niya, si Attorney David, na somehow may violation of the Privacy Act. Daw yung SALN niya at saka yung identity niya ay hindi dapat minimade public kasi sinasabit lang nila sa Senate. In aid of legislation lang dapat ang gamit. Lumilihis siya sa pinaka-topic I think dinidivert nila yung attention. Hindi naman yung attention. Ang punto dito is yung kanyang peking birth certificate at dinoktor yung kanyang birth certificate. At idudugtong ko rin to sa Pogo. Siguro, sinasabi nila, marami kasi nagsasabi, Pogo, paano napunta tayo doon? Ito kasing naging daan para bumili ng lupa. No? So, kung ikaw ay Pinoy at nagamit mo yung late registration para maging Pinoy, pwede ka bumili ng lupa. Pag pwede kang bumili ng lupa, pwede ka na magtayo ng Pogo Hub, pwede ka na magtayo ng Pogo facilities, at pwede na rin pumasok sa iyo yung pera. No? So, ibig sabihin, dahil Pinoy ka, pwedeng i-remit sa yung pera, ikaw na magpapatayo, ikaw na bibili ng lupa. So, importante itong angulo na ito kasi nga, ang nakikita kong parang direction is si Alice Go, ginawang Filipino, para makabili ng lupa, para makatanggap ng pera, para maipatayo yung Pogo. So, that's the connection that I'm looking at. So, pag pinag-sum up natin at mapapatunayan na hindi talaga siya Pilipino, pwedeng i-forfeit ng government yung lahat ng property? Pwede mangyari yun. Magiging defective yung purchase niya. And last na po. Sir, yun ba sa tingin mo, family lang nila Go yung nagpapaikot dito sa sistema natin? Or do you think China sponsored ito para ma-penetrate talaga yung inuunti-unti yung Pilipinas na kunin? Hindi ko alam yung gano'n na angulo, tsaka hindi ko masasabi with certainty. But right now, everything is possible dahil nga with this late registration, kahit sinong dayuhan, no? Ikaw pwede kang maging Hapon, pwede kang maging Koreano, pwede kang maging Nigerian, at dumaan ka dito sa late registration. No? At ang sinasabi ko nga, kung magiging automatic Pinoy ka through late registration, pwede kang bumili ng lupa. No, yun ang medyo dapat natin tignan mabuti dahil pag bumili ka ng lupa, pwede ka na magpatayo kung anong gusto mong ipatayo. Okay, thank you. And then Daniel and then Marlon. Hi sir, ako po yung Dino staff. Sir, lagi na, ba yun? nasa likuran niyo, sir. Kala ko si ano yun Ang daming article si Senior Aguila. Sir, hingang ko lang po kayo ng reaction. Sinabi po nung camp ni Mayor Go, parang they are still inclined na tumakbo sa 2025. Importante yung action ng Solicitor General, no? Because judicial process yan, magpa-file sila ng case at dito patunayan ng Office of the Solicitor General na hindi siya Filipino at yun na nga, nagsinungaling sila doon sa kanilang birth certificate. So importante yan, that's the first step
Dahil kung nangyari yan, then hindi na siya pwedeng mag-file ng Certificate of Candidacy. Kasi dahil isusulat mo doon, are you a Filipino? Hindi niya na ma-check yun, yung box na yun. So ibig sabihin, sir, kailangan kumilos na ng mabilisan kasi kung malapit na yung filing. Yes, tama ka doon. Yeah, that's a very good point. Dahil October na yung filing, at kung walang kaso or yung kaso pending, technically, pwede pa siya mag-file ng Certificate of Candidacy niya. Pero pwede Tama siyang ka doon. ma-disqualify, sir, in case na during the campaign, lumabas yung result. Ako, I would assume, pag final niya yun, maraming taga-Bamban magpa-file ng disqualification because of this. No? Most likely, makakalaban niya bilang alkalde. No? So, magpa-file siya. So, babagsak rin doon sa hearing. Pero pag file mo, hindi automatic yun. Magkakaroon ng hearing, papatunayan mo. So, mayroon ring round of due process. No? Si Marlon and then Nympha. Sir, as pointed out nung mga lawyers ni Guo, sabi nila, he who alleges should prove yung allegation. Meron pa ba, sir, iba pang ebidensya, documentary na makukuha pa o mapepresent? Meron pa. Hindi ko lang masabi ngayon kasi we're still in the process of validation, pero meron pa. Na direktang magpapatunay na hindi siya Filipino dahil nanay niya si Wen Yi. Meron pa. Sir, and then what will happen kung hindi mapatunayan ni Guo yung kanyang Filipino citizenship? What will happen to her? Ang process ay nakikita kong process yan, yung kanyang birth certificate ay ma-invalidate. At since wala na yung birth certificate niya invalidated na, hindi siya magiging Filipino. No? At ang next step dyan, i-determine kung anong nationality siya. Pero siya na magde-determine nun dahil hindi na natin, Pilipinas to, hindi na natin trabaho kung ano i-determine yung nationality niya. No? Ang trabaho lang natin ay ma-invalidate yung birth certificate niya dahil nga yung mga impormasyon na binigay ay mali-mali. No? So, but ngayon kung anong nationality niya, siya na magpapatunay niyan kung ano yung magiging nationality niya. Sir, yung in connection dun sa tanong ni Mav kanina, we all know that Pogo only came into existence 2019. Doon talaga sila dumami. But there were acts committed by Guo and her father, their family, way before nung nagkaroon ng Pogo sa Pilipinas. In fact, as you earlier mentioned, nagtayo na sila, nag-incorporate sila ng iba't ibang company na it would appear na hindi naman kumikita ng malaki. Ano, sir, yung tingin nyo yung dahilan bakit niya nila dadayain yung citizenship ng mga anak, magtatayo ng company na maliliit? Do you think this part of what you previously mentioned na money laundering yung activity talaga? Hindi ko lang masabi ngayon, no? But I had a meeting with AMLAC last Friday. Nagpa-brief ako. Hindi ko lang masabi ngayon kasi I told them I'll treat that as an executive session because ongoing pa yung investigation. But definitely mabigat yung angulo ng money laundering. And we'll request AMLAC to present their findings kung kaya na next Tuesday o kung ano pang pwede nilang i-present. But definitely yung angulo ng money laundering mabigat yun. No? At I hope that AMLAC can already present some of their preliminary findings on sa hearing. No? But yung angulo na yan should be pursued. Dahil ang kinakatakutan ko, pag itong money laundering hindi natin mapipigil, pumapasok ang pera na hindi natin alam saan nanggagaling. At nagagamit yan sa politika, nagagamit yan sa iba pang hindi tamang bagay dahil hindi mo alam saan yung source hindi mo rin alam saan ang paggastos, no? At kaya if you look at the financial statements, talagang wala kang makikita doon pero makikita mo naman sa lifestyle ni Guo Huaping. Nakikita mo naman yung kanyang campaign, no? Nasa social media niyon. Hindi ordinaryong kampanya yun, no? Yung bumababa ka sa helicopter, hindi ordinaryo yun, no? So definitely may pinagkukunan silang pera. And then, Nympha. Sir, sa mga recommendations ng committee, likely ba
kasama yung pagsasampa ng kasong perjury against the mayor? Possible yan. Possible yan. Lalo na sa kanyang father. Sinabi na rin yan ng PSA, no, na pwedeng mag-file ng perjury against the father kasi yung father ang nag-file ng late registration birth certificate. At nananawagan din ako sa PSA na laliman pa yung investigasyon nila sa sindikato na nangyayari sa loob ng mga civil registrar. Ako naniniwala ako na merong sindikato sa loob dahil hindi to the first time. No? So ang PSA dapat should investigate also dahil sila yung naging butas At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung late registration. Kung hindi nila ma-investigate kung sino itong mga sindikato, tuloy-tuloy rin tayo nag-i-issue ng fake birth certificates. Sir, kay Mayor kasi, di ba, nung una dininay niya na meron siyang mga kapatid, pero eventually inamin niya kasi kasama niya pala pa-abroad yung isa sa mga kapatid. Si Sheila Guo. So merong inconsistencies or lying. So yun ang magiging basis din, sir, ng recommendation ng perjury. Pwede rin yun. Dahil nga the first hearing talaga completely outright denial doon sa dalawang kapatid niya. Pero nung second hearing, bumaliktad siya, no, na kilala niya pala at pinoprotektahan raw niya yung mga kapatid niya sa intriga, no. Pero hindi palusot na lang 'yun sa totoo lang, no. And meron din kaming doon din sa incorporation papers ng mga Guo family. Ang presidente si Alice Guo, ang treasurer or corporate secretary si Sheila Guo. So nakita namin na itong dalawa hindi lang sabay na bumabiyahe, magkatrabaho rin, no? So obviously nagsisinungaling siya. How about contempt, sir? Contempt. Possible yan. Pero sir, kasi dun sa dalawang hearings, nire-raise na lagi na nagsisinungaling si Mayor Guo, pero bakit hindi pa ho siya nako-contempt? Possible yan. Binibigyan, dahil nasabi ng chairman, dahil nga public officer siya, binibigyan rin natin siya ng, kumbaga, ng leeway para ipaliwanag yung sarili niya dahil lingkod bayan rin siya, no? But since ngayon suspended na siya, no? Pag kinontempt siya, hindi na siya mayor may vice mayor na nag-ooperate o nagpapatakbo ng banban. So posibleng mako-contempt siya pag nagsinungaling pa rin siya, no? Dati kasi pag nagsinungaling siya, na-contempt siya, incumbent mayor siya. But since suspended na siya at merong OIC mayor, possible na i-contempt siya pag tuloy-tuloy pa rin yung pagsisinungaling niya. Contempt and detained here in the Senate, sir. Yes. So sir, possible na patong-patong na kaso kakarapin ni Mayor Guo. Di ba, non-bailable ba yung sa human trafficking na... Yeah, kaya before I answer that, kaya gusto ko ulit ibalik yung DNA. Mawawala itong accusation sa kanya kung nagpa-DNA siya at si Wen Yilin. No? As simple as that. Kung si Wen Yilin at siya nagpa-DNA at hindi sila mag-ina, mawawala lahat itong accusation sa kanya. No? So, kung ako sa kanya, magpa-DNA test na siya. Of course, full transparency. No? May mga witnesses, may media, para magkaalaman na kung sino talaga ang nanay niya. Sir, doon sa hearing ba next week, kasama na rin yung nangyaring pag-raid sa Porac, Pampanga? Yes, kasama na. According to the committee, isasama na yung discussion dito sa raid ng Porac. And then, doon ba sir involved yung si Dennis Cunanan? Nabasa ko lang sa statement ni Senator Risa, being the chairperson. Siyempre siya ang may call kung imbitahan si Dennis Cunanan, but nabasa ko na imbitahan siya, no? Dahil nga naging consultant siya sa Lucky South 99 at if I'm not mistaken sa Hongsheng, naging consultant siya. Both of which connected sa human trafficking, scamming, and torture. Sir, dito sa tinatakbo ng issue sa Pogo at kay Mayor Alice Guo, do you think mahaba pa ito or malapit na matapos? I hope na malapit na matapos dahil makikita natin hindi lang human trafficking, scamming, torture ang nangyari, pati yung pag-aabuso sa proseso at sistema natin sa late registration. Nakahanap ng butas itong mga criminal syndicates Kung hinayaan natin sila at wala tayong gagawin sa late registration natin, magiging Pinoy ang mga sindikatong yan.
hindi malayo na magiging Pinoy sila kasi nakakita sila ng butas eh. At ang late registration, LGU ang nagpapatakbo niyan. So we're talking about 1,600 civil registrar na pwede nilang puntahan at suhulan. No? Dahil anywhere pumunta ka doon, pwede kang i-issuean ng late registration birth certificate at automatic magiging Pinoy ka. Okay, last two question, Marlon and then Nina. Sir, dun sa research nyo, meron din ba kayo nakitang similar information sa mga nakuha ni Sen. Risa regarding the role of former and present government officials sa operation ng Pogo sa Porac and Bamban? May mga names na na-float during the executive session but hindi ko masasabi, no? But may mga names, no? Nabanggit ko nga na marami ng connection ng Pogo, yung Pogo, yung galamay na kumakalat na may mga names sa political circle, no? And also, may nabanggit din po kayo na parang lumalabas ang PAGCOR pa yung weakest link doon sa among government agencies that you ask for help para investigahan tong Pogo industry. Definitely sila yung, dahil nga sa conflict of interest nila, hindi nila nagagawa yung regulation ng mabuti. No, kasi conflict of interest sila, may regulation power sila at may operation powers. Kumikita sila sa operation, pero sa regulation naghihigpit sila. At nakita ko ito yung isa ring butas ng PAGCOR, isang weakness ng PAGCOR, na hindi nila nare-regulate itong mga Pogo mabuti dahil kumikita sila sa kabilang banda. Gusto nila as many Pogo as possible. Bigyan kita ng halimbawa, ito lumabas rin sa committee hearing, na yung incorporators ng Zunyuan at ng Hongsheng, lahat peking address at peking tao. Hindi mahanap ng committee secretary kung nasaan sila. So, dapat ang ginawa ng PAGCOR dyan, inisa-isa nila mga incorporators. Pag nakita nilang peke at hindi mahanap yung address, kaagad wag nabigyan ng lisensya. Pero yung Hongsheng at Zunyuan nabigyan ng lisensya. Kaya naka-operate pa sila eh. Naka-operate pa sila. Sir, should they be held liable for that? Accountable rin sila, definitely. No? That's why hindi lang natin titignan yung accountability ng mga sindikato or ni Go Huaping. Accountability rin ng PAGCOR, even PSA. Dapat accountable rin sila dito dahil nga nakita natin na napakalaking butas sa sistema natin itong birth certificate at late registration. At paano sila, sir, panagutin? Sinong magpa-file ng... Well, nag-file ako ng resolution to investigate itong late registration gap natin, o late registration problem natin. Para sa akin, mas malalim pa ang dapat nating imbestigahan dito sa late registration. Mapakita talaga natin kung ilang late registration ang mabigyan at ilang doon sa late registration kumuha ng passport. Dahil nakita ko yung trend, pag binigyan ng late registration, ang next step kukuha ng passport. Tapos sasabihin, Filipino passport ito at Pinoy ako. No? But pag tinignan mo yung supporting documents, late registration process or late registration birth certificate ang ginawa nila. So may pattern na nangyayari. At na-detect na rin yan ng DFA na ganyan ang nangyayari. Meron ba, Marlon? Okay, Nina. Sir, doon po sa pag-apply nila sa SRT, na-establish kung magkano lang yung pinasok na pera nung tatay kasi may declaration doon, di ba, ng pera na dapat lang ipasok dito. Magandang tanong yan. Wala pa akong dokumento dyan. Pinapasubmit rin namin yung dokumento tungkol sa investment. Tapos kung ano-ano mga investment yung tinuntahan ng pera. Doon kay Wen Yilin, ang investment niya ay sa Valenzuela. Doon nakasulat doon. At yung company niya, embroidery company. No? So yun yung nakasulat sa Special Investors Resident Visa. But yung as to the amount, wala pa kaming hawak na dokumento doon. Tapos ngayon, sir, yung iba pa nilang business, enough ba yung pinasok nilang pera para mailipat at makapagtayo pa ng iba-ibang korporasyon? Doon sa papeles na nakita namin, hindi kumikita yung kumpanya nila eh. No, kung kukita lang mga 100,000, 200,000, yun ang nakita namin. At binavalidate namin yan sa BIR. No? Ipapakita nilang namin yan during the hearing. Dahil ang ultimate, dapat kung kumikita ka, nagbabayad ka sa BIR ng iyong income tax. No?
So, yun ang aming binabangga. Ang hawak lang namin yung SEC papers kung saan dinideclare mo rin doon yung kita ng kumpanya mo. Pag kumita ka, ifa-file mo naman ng tax return mo para magbayad ka ng buwis. So, ibig sabihin, sir, hindi kayang ipaliwanag ng pera nilang ipinasok at yung kanilang buhay na sistema ngayon sa Pilipinas? Iba kasi yung dinideklara mo sa SEC at sa BIR, iba rin yung pumapasok na pera. No? Magkahiwalay ito. Pwede kang nalulugi sa declaration mo, pero yung perang pumapasok sa'yo malaki. AMLAC naman na nakakakita nun. No? At based sa information na ibinigay nila, malaking posibilidad na may money laundering. Ngayon, as to how much at yung detalye, hayaan ko na sila mag-explain. Sir, yung mga bangko ba hindi po pwedeng panagutin dahil under the AMLAC law? Kailangan silang mag-declare, di ba? Kung meron ng sumobra yung pagdi-deposit sa isang... Tama ka dyan, no? Dalawa kasi yung dinideclare ng bangko, yung suspicious transaction at yung covered transaction. Tama ka dyan. May angulo rin na pagkukulang ng bangko sa pagbibigay ng on-time information. No? Dapat tignan din yan dahil importante, halimbawa, diba, lahat naman tayo dumadaan sa know your, una-una yung KYC, know your client, no? Alamin mo kung anong pangalan niya, saan siya nakatira, sino nanay, sino tatay. So lahat yun kukunin ng bangko. Pangalawa, pag ang transaction mo more than 500,000, tatanungin ka na, saan galing yan? Nagbenta ka ba ng lupa? Kumita ka ba sa kumpanya mo? Dividendo ba yan? I-declare mo lahat yan. Pag hindi mo din na-declare yan, nagiging suspicious transaction yan. Ibibigay lahat yan sa AMLAC. No? So lahat ng information, yung ang tawag ko cash flow, in and out, AMLAC ang nakakakita niyan. So hiwalay yung declaration sa SEC at BIR, hiwalay yung sa AMLAC. Okay. Plus na lang yung kay former Secretary Roque na doon sa isang raid, di ba may nakuhang dokumento na nagdi-declare nung pati yung EA niya ginagastosan ng ating pamahalaan? Hindi ko pa napag-aralan masyado yung angulo na yan. But definitely may nakuhang mga dokumento doon sa PORAC as to ang mga tanong ko kasi bakit may dokumento doon na ang pangalan Harry Roque at meron bang relasyon si Harry Roque sa kumpanya no? Doon sa Lucky South 99 hindi ko pa honestly hindi ko pa nakita yung mga dokumento doon. So, i-check niya, sir, kung protector o abogado siya ng mga kumpanyang yun? Well, chine-check namin lahat. No? Let's put it this way. Lahat ng mga lumalabas sa pangalan, tinitignan namin, binavalidate. At ang importante dito, validation. Kasi ayaw rin nating magkaroon ng pag-aakusa na wala namang basehan. No? So, mga raw documents to na pinag-aaralan pa lang ngayon. No?